Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ano ganyan? Civil war? Will not happen. Civil war is becoming a remote possibility. What is becoming more and more of a possibility right now, sa analysis ko, will be the ouster of Bongbong Marcos. And Inday Sara will be the new president. Yun yung nakikita ko eh. Good luck sa inyo. Pagka naglabasan ng DDS. Pagka naglabasan ng DDS, ay putya. Ay, yung all over the country. Tapos armado yung... pagka ano, paano ginalit nyo eh. Sabihin yung shit, sinabi nyo tanga. Puta, tanga. Sige, mag-arma sila. Tingnan natin. Tatakutin nyo ng sedition at saka ng yung mga pinuno nila. Rebellion. Hindi na obra yung batas ninyo. Hindi na. Because you have abused the people. You just step down. Hanggang may oras pa. Kasi when you step down, umalis kayo. Nakaalis kayo. Pero pag kayo, inabutan kayo. Sabi nga sa inyo pagka nandyan ako, and then nakita ko, may kumampi sa akin na active. May kumampi lang sa akin, isang piloto, helicopter gunship. Ay, wala. Titigpusin kayo Malacanang. Fire mission kagad ako. Kaya yung magdidepect, be sure, loaded yung kinyong helicopter. Yung magdidepect na kanyon, sigurado nyo may firing pin yung inyong mga kanyon, yung 105. At saka handa yung mga bala nyo, yung mga nyo. Kahit white phosphorus lang, okay, sindihan na lang natin yan pucha. Pero gusto ko talagang anti-personnel. Gusto ko talaga tas fire for effect ang gusto ko. I want to go down in history as the man who ordered yung fire for effect. the man who ordered combat air support dun sa target ba? No? Ang ina ninyo, hayop kayo. Gusto kong mangatog kayo eh. It has to be written down in our history for the future, benefit of future generations of Filipinos that tayo mga retired tumayo. And then sumunod sa atin yung mga mababait at nag-iisip na AFP tsaka PNP. Gusto ko rin makita na it will go down in history na dinisband natin yung AFP tsaka PNP. And we created a better one. Para yung mga matitino, humiwalay talaga sa mga bugok. And it will happen. I foresee it happening Because kayo, yung ibang mga leader, hintay kayo ng hintay kung kailan kakampi ang AFP at PNP. Ang AFP at PNP, naghihintay din kung sino tatayo. At tapos, hinihintay kung dadaming tao. By that alone na lang, iniisip nyo, binibigyan nyo ng, ginagawa nyo you are breeding opportunism. Walang talo sila. Walang talo. Kaya hindi sila tataya. Paano? Pagka walang dami ng people power, hindi lumabas ang tao, status quo sila. Doon pa rin sila kay bangag. May sweldo pa rin sila. Pera ninyo.
Kayo, wala na, nagsawa, you gave up. Ngayon, kunyari, na-feel nila yung kay may tao, kay wala, alam nila yung tama't mali, yun. Kung kunyaring dinisband natin yung yung AFP tsaka PNP, disband. So that it will, to prove the point, na sinasabi ko kahapon pa, to prove the point that tayong masunod. Tayo masunod na dinisband natin because we don't feel comfortable with them. Ngayon, yung matitino dyan, kakampi talaga sa atin. Sila ngayon yung bago ng AFP. Philippine Defense Forces, for lack of a better word, yun ang tawag natin. Philippine Defense Forces, and then yung PNP, People's Police Forces, di ba? Hindi na PNP. Babao natin sa limot yan. Anyway, panay si lungkot ang ginawa with all that record na ginawa sa KOJC. Saka nakakita, civilian, pine-pepper spray. Puta na mga yan. Wala naman. Nananahimik yung civilian. Yung director ng doon sa KOJC. Pine-pepper spray. Puta na mga tarantadong yan. Sa akin yan pagka umikot ang gulong, hanapin ko pa yan Putang na yan. Puta, ubusin ko yung isang pepper spray ka, araw-araw, tarantado ka. Ibubuka ko pa yung mata mong ganyan, tapos ikakapisikang pa kita, hayop ka. Mga walang niya kayo. So, tao nagsusweldo sa inyo, tas ganun kayong halimaw. Makakita kayo ng katapat ninyo, mga animal kayo. Makakita kayo ng katapat ninyo. Tarantado kayo, abusado kayo. Pinangkaya nyo kasi yung mga maliliit Kaya ninyo yung mga hindi lalaban Kaya nga magkaalaman niya sa 30, panonoorin kayo November 30, kung lilitaw talaga si Bonifacio. Kung lilitaw talaga yung pala tulog din. Sir, patay na si Bonifacio. Wala na, sir. Sir, gusto. Pagka wala nangyari sa November 30, wala na, buti na tayo ng 2026. Pasado yung budget na nakain ulit nila. Then, impeach na si Inday Sara sa February, tapos nun. And ang ahabol nila, delay. Tapos, ubusin nila yung mga leader. Kaya, yan ang mali ninyong move na naman. Tanga na naman kayo dyan, hindi kayo nag-isip. Kasi yung mga leader, tinakot nyo ng tinakot. Kakasuhan nyo ngayon. Yun na, 97 na person of interest, no? Kakasuhan nyo. Pati yung, siguro si Chavit, damay. Mga funder, no? Kuno, no? Na wala kayong katibayan. Basta nagpadala siya ng food bus, no? Food truck. And, sige, subukan nyo kasuhan. That will only make them desperate. That will make them in the mode of survival. And when they are in that survival mode, mas malaki yung possibility na tatayo sila armado. Mag-isip kayo, Malacanang, PNP. You are forcing an irreversible situation. Sabi ni Kennedy, sabi ko kapon, when you make people who make a peaceful revolution impossible, you are creating a violent, you will make a violent revolution inevitable. Walang kapigil-pigil, hindi mapipigil. It's gonna be a violent revolution. Kayong gumagawa, hindi kami. Pilit. Tanggalin niyo yung pensyon ng mga retired na nagsasalita. Kino-call out kayo Kasi AFP at PNP, tulog sa pansitan. Ayaw nyo pa rin makinig. O, sige. Tapos kakasuhan nyo ngayon ng sedition, rebellion, etc. Whatever poll nyo. PNP, nawa nyo, kinasuhan nyo sa DOJ. Sige, kayo na. Pinipuwersa ninyong tumayot lumaban, mga tanga. Nasabi na sa inyo, anino yung rebellion, anino yung sedisyon na yan, anino. Ginagawa nyo, pupunta yan sa katotohanan at makakakita kayo ng rebellion talaga. Sa 30. Kasi pinuwersa nyo mga tanga.
And then sumabay ang Mindanao sa 30, humiwalay. Ay, kasalanan nyo lahat yan. Ang gagaling nyo eh. Mag-isip kayo. Pwede ba? Dami ng problema ng Pilipinas. Hindi kayo mag-isip. Panay kayong mga tanga. You don't deserve the pay of the Filipino people. That's why you have to be disbanded. You're all stupid. Ingay ko. Galit na naman ako. Ito stupid ang mga ungas kayo. Beatrice, hello po, Sir Cap Dado. Good evening, pasensya kayo, may tulo ko. Magpasikat na lang mga taong mag-ambisyon na bilang president. Di pwede si BP Sara lang uupo ng bilang presidente. Ulit. Hello po, Sir Cap, good evening po. Magpasikat lang ang mga taong mag-ambisyon na bilang presidente. Di pwede. Si BP lang uupo ng bilang correct. Agree. Kaya kung gusto may ambisyon kayo, tumakbo kayo sa 2028 ng Parents Square. Tama? 2028. Na kahit yung COMELEC nga, hindi na breboot, no? Mabot tayong 2028, takbuhan, eleksyon, takbo si Inday. Tapos, bayaran yung COMELEC. Hindi nyo kayang konsen yung COMELEC. Unless na magkakaroon ng revolution tayo. Inevitable eh. From now hanggang 2028, inevitable is going to be a revolution. Hindi uubra yung ginagawa ninyo. Hindi ubra. Maybe yung ibang Pilipino, late learner, ibang Pilipino, hindi pa nakikialam. Pero right now, you see the build-up, pati simbahan, may involved na because they too are affected. The economy will slump, will go down next year. Everyone is affected. If foreign direct investments, wala, punta sa ibang bansa. Wala eh. Ang laking problema if Mindanao secedes, umalis ang Mindanao, nagsarili, followed by Visayas and probably Palawan, no? So buo yan. Ang laking problema ng Luzon, sa totoo lang. Laking problema mo pagka yung OFW hindi mag-remit ng pera. Wala, patay ka, Luzon. Hindi ka na pwedeng umutang na umutang. Gagalit lalo yung mga tao. Ngayon, ang mangyayari dyan, magkagulo sa Luzon kasi everybody na pumapel, gustong pumapel, takbo kayo. Pero mahirap nang baguhin. Hanggang, ang magiging solusyon dyan, eventually, for Luzon, may tatayo dyan na talagang dictatorial. Tatayo dyan na talagang lilinisin talaga. Maraming mamamatay. Lilinisin, and then, ayusin. And then, later on, kunyari, kung naitayo yung Luzon na maayos, and then, maayos na yung Mindanao, mag-agree yung dalawang bansa, naghiwalay na eh, no? Assuming na naghiwalay, assuming na tumuloy ang Mindanao sa 30 ng November. Kasi gusto nilang regaluhan nila yung sarili nila ng Pasko na masaya. Oy, Merry Christmas, Mindanao, Republic of Mindanao. Sabi ng Visayas, sama kami dyan. Merry Christmas, Visayas and Mindanao, Republic of Vismin. Masaya na. They did something na enjoy sila sa Pasko nila. And for Luzon na naiwan, kunyari nangyari ngayon November 30, magulo yung Luzon, ang daming people power, biglang kumalat sa Mindanao. Patay kayo. Paano kung kunyari sinasabi sa inyo ng hindi nyo alam ang Mindanao naghihintay. Palakpasin nila yung 30 at pagka walang nangyari, kalas na sila. Basta bago mag-Desyembre, kalas na sila. Bago magpasko. Regalo nila sa sarili nila to chart their own destiny. Merry Christmas tayo, wala na tayo sa Pilipinas. Tang-ina ninyo, ina nyo, bongbong, ina nyo, lahat. Wala na. Ina nyo, Congress. Hiwalay na sila. Patay na ang Pilipinas. Wala na. Hindi nyo na marirecover yan. Sino may kasalanan? AFP-PNP. Hindi kayo lumabas, hindi kayo tumayo para sa taong bayan. Sila tatayo. Kasalanan nyo. Nung pa dapat kayo, AFP-PNP. Tapos
babanat na naman kayo, kakasuhan nyo ako. Naku, that will not work anymore. Because you are creating a situation na people like me will be on a fighting mode. Alam niyo, naintindihan niyo yun, di ba? AFP-PNP, patayan tayo, gusto niyo? Ganon, fighting mode. Where you will treat, you're treating us, veterans, retired, mga sundalo rin kami dati. You're treating us, your enemies. Ina nyo. Kami nga, we're not treating you as enemies. We are protecting you. We're protecting your families. And this is what we get. Tatakutin nyo kami. Ina nyo Ano, magagaling kayo? Ina nyo. We are trying to protect this country. We're trying to save this country. We're trying to protect the people because it is your shortcoming. Kami ang lumilinis ng kasalanan ninyo. Kayo yung dapat tumulong sa tao, hindi nyo ginagampanan, nasisira yung institusyon dahil palpa kayo tumanggap kayo ng pere. Tapos nagsasalita kami, nag-iingay, calling out your attention, anong gagawin ninyo? Kakasuhan ninyo ng mga retired, tatanggalin nyo ng mga pensyon. Nanyo. Wala, kaya nga, you're creating a situation, this boiling point, yung mga MUP na retired, na marunong din namang magalit, will be with the people. And that is explosive, my man. That is explosive. Sabi ko nga kanina, 400,000 kayo all over the country. Swerte kayo, may 100,000 kayo sa Luzon. Baka yung iba ninyo, nandun na sa Mindanao, kumalas na. Kakalas. Doon sila sa Republic of Mindanao, Republic of Visayas, and you will be left with a depleted strength of the armed forces. Kukontakin nyo ngayon yung mga reservists nyo. Ano mangyari? Sir, ayaw, doon din kami sa Republic of Mindanao. Mamaya, kumampi pa sila sa tao, sa mga people power na yan. Ano mangyari sa inyo? You will be disbanded. Ilan na kayo? 100,000 kunyari, nandiyan sa Luzon. Mayabang kayo, Sige, subukan natin. You will be 100,000 kayo dyan. Lumabas ang tao. Paano yung mga may baseball bat, tubo, galit eh. Tangina ninyo. Ayaw na namin kayo swelduhan. Disbanded kayo. Anong gagawin nyo? Iiyak kayo ngayon. Hindi, kampi namin kayo Too late. Sino ngayon naman sunod? Hindi pwedeng ka-arogantehan kasi ninyo. Yabang kasi kayo. Kaya kami nagagalit. Hindi dahil sa galit na galit kami sa inyo. Nagagalit kami sa sitwasyon na bakit ganyan kayo. Ang hina ng pick-up ninyo, galit na yung tao sa inyo. Sirang-sira kayo sa tao. Kaya nga, hindi dapat ganun Kaso, sasagot kayo ng tatanggalin niyo yung pensyon ng mga tao. Nagagalit ako doon. Wala akong pensyon, Nagagalit ako doon sa iba ng mga retired na nagsasalita lang para pinagtatanggol nila yung taong bayan, pinagtatanggol nila yung Pilipinas. Kasi may nakita silang mali. Nag-ingay na sila. Ibig sabihin, sukdulan na ang kalukuhan na nangyayari. Tapos ganun kayo. Hindi. Good luck sa inyo. 100,000 kayo. So what if you're all armed? How sure are you na hindi magde-defect yan 100,000 ninyo? Ang tao lumabas sige, gawin na lang natin, 500,000 na lang ang lumabas na armado. Baseball bat, tubo, 2x2, samurai, kutsilyo, rolling pin, barel, ay, nako. Tirador, sakit sa ulo nun, mga pare ko. Sakit sa ulo nun. And matetest ngayon yung leadership ninyo. Follow the chain of command, paano mag-break a chain of command pagdating sa mga NCO ninyo? Hindi sumunod. Paano ko yung junior officer ninyo? Mga tiniente ninyo, first lieutenant, and then captain. Hindi sumunod sa inyo. Sa taong bayan sila. Tapos kayo. Good luck, bongbong. Bitay kayo lahat.
Kaya nag-isip kayo sana. Mag-isip kayo. Papunta to doon. All you have to do is address the grievances of the Filipino people. Huwag niyong harangin. Naharang ninyo eh. Pinalalabas niyo na rebelde yung mga tao. Hindi eh. Hindi rebelde yung mga tao. Sila yung mga amo na nagagalit sa maling serbisyo ninyo. Yeah, yun yun. No. Anyway, hindi naman makikinig yung mga AFP na yan eh. Saka yung PNP. Yung ilalim nakikinig. Maraming salamat sa lahat ng mga men in ranks no, ng AFP at PNP. Maraming salamat sa inyo. And very critical yung ano ninyo, yung participation ninyo. You wear white. You invert your flag. Just to show to the Filipino people who you are. Kampi nyo yung taong bayan. I don't care kung sasampu lang kayo. I don't care. Basta malaga sa akin, merong redeeming factor na merong kumampi sa taong bayan. Well, kung kayo, 10 kayo, 100, 1,000, nag-defect kayo para sa taong bayan, you wear white, taong bayan, magdala kayo ng white ribbon na ibigay nyo, papiliin nyo sila. Saan kayo? Sa taong bayan o sa mga plunderer, sa mga korap? Right there, you decide, AFP, PNP. Kasi kung you decide against the Filipino people, then we will know. Magsuot kayo ng puti. Suot kayo ng puti. And then you will be part of the new armed forces, the new PNP. And all the rest will be disbanded. Those who do not go with the Filipino people. And that's the kind of na gusto ko mangyari na sistema, na protocol. Hindi yung naghihintay yung taong bayan. Kailan pa. Tanginan, aabutin tayo ng nito, 2028. Wala na, bagsak na yung Pilipinas. Tapos sweldo kayo na sweldo. Wala kayong pakinabang. You have to decide if you are for the Filipino people or for the plunderer. And then, let's divide the line. Divide tayo. Lahat ng para sa taong bayan, dito kayo sa amin. Ganun lang kasimple. Lahat ng kakampi, plunderer, kalaban namin. Tapusin natin to. If you feel na you want to defend yung mga magnanakaw, go with them. You die for them. You go with them. I remember my former boss, General Cañeso, nung Black Saturday na mutiny. Nandun siya, nakasakay siya sa B-150. Naiwan ako dun sa pamilya niya. I have to secure yung family. Tapos noon gusto-gusto nga ni Mrs. Cañeso, Iking, punta na tayo doon. Sabi ko, ma'am, hindi pwede. Ayaw natin na nag-iisip si Sir na kayo, hindi kayo safe. Basta sinabi sa akin, protektahan kayo. Nag-iisa ako noon. Nag-iisa lang ako noon, fully armed. Bakit may armas din naman si Bong. Shout out Bong, may armas din si Bong. So, nagano kami, wait out lang kami na base sa mga balita ba. Edit nakababa ako doon kasama si Sir. Sigurado ako yung mag-a-assault doon sa HPA. Ang nag-assault doon sila Dick Morales, Captain Morales at that time. Dick Morales and then si Dagudag. Si Dagudag. Major Dagudag at that time. So, sabi ni Cañeso, nasa tangke siya eh. Sundalo ka ba? Yes, sir. Sabi nga, ano ranko mo? Sergeant, sir. Oh, you do not surrender, ha? You do not surrender. You die like an army man. Pucha. Sabay, kinuha niya yung benda na niyang baril. Ingram yata yun. Ingram. O Uzi. Micro Uzi yata. Prrrrt. Bakbakan eh. You do not surrender, ha? You die like an army man. Walang surrender sa army. Nakausap niya yung nakatoko talaga. Ibang klaseng general eh. You do not surrender. Yun din nasabi niya doon sa doon sa Makati, yung message kala Danny Lim tsaka kay Purganan na you fight the war another day.
Yung surrender, you will be, if you go back to barracks, yung parang surrender, ano yan, it's a shame. You forget being an army man. Yung pangatlo, you die fighting like an army man. Ibig sabihin, hold the ground ka sa Makati, patayan na kung patayan na. Yun advice ng Kanyeso. So yung iba, nag-underground. Yung iba, nag-surrender na. Nakakakita sa advice. Kaya nga, ang advice ko sa inyo, mga pro-BBM na mga forces, you die! You die for the bangag. Good luck sa inyo, ha? Para mabawasan yung Pilipinas ng mga gago. Kasi alam ko, mas maraming matitino, eh. Ay, sana nga hindi mangyari. Maraming retired. Yung mga retired na kampi kay BBM, mag-armas kayo. Doon kayo sa Malacanang, i-defend Malacanang kasi dadatingin tao, dami-daming tao, no? You defend yourselves. You defend. Kasi kung kayo, tatapang nyo lang sa Facebook, you walk the talk. Punta kayo Malacanang, armado kayo, kaya kuha kayo na armas doon. You arm yourselves to the teeth, and then you die fighting for your bangag cause, o kaya for your plunderer na mga kasama, mga amo. No? Nandiyan yung tao, dadating. Revolution! Revolution! Pagka kayo nagkamali at nasaktan niya mga kababayan natin na pupunta ng Malacanang, nandiyan yung tas nag-defect na yung mga kanyon at saka yung Air Force. Nako! Fire mission! Yeah, you die fighting, ha? Kanyon lang ang gagamitin sa inyo. Patay kayo. Ay, nako. Ang ganda siguro pakinggan. Sir Dado, sana sa INC rally ay mag-join lahat ng religions. Janet Roche. Hello, sir. Good evening. Thank you. Ang ano ko lang sa INC, sana wala nang control kung isisigaw ng mga tao. No? Pangit kasi yung dati, yung dami na yung million, bawal magsigaw ng bongbong resign, Jofet Sian Amorte, wag na tayo mag-asa sa government, sariling sikap na lang talaga. Ruth Yoshinobu, guys, magsipag. Handa na po, Bagyo, Baha, Lindol, parang kailangan na ngayon ng Noah's Ark Part 2. Ingat. Tsaka Ruth, papunta tayo doon sa end of day scenario. Kaya kayo mga kababayan, handa kayo na mapagkain, ha. Make sure na you can survive about 3 years, no? So, imbis na kung ano-ano binibili ninyo, at least bumili kayo ng mga imbak na pagkain, no? Mga dried ek-ek, mga ganun ba, kape, sugar. That's something that will, pass you by every day na hindi kayo, kunyari, mga delata, no? Bigas, na lagay sa container para hindi bukbukin. So, yun yung di ba? Okay. Janet Roche, sana mangyari na ang one time, big time na pangunguna ng INC rally. Sana, malaman natin, yung mga nagpaplano nga, sabi, tuloy-tuloy daw hanggang 30, Aga 16, 17, tuloy-tuloy sa 30. 15 days, okay na rin. Good evening, sir. Magandang gabi. May love. Garcia Leo. Meron ng mga mga troll na. Jovencio Garganera. Nice. Garcia Lao. Thank you sa heart. Jovencio Garganera said, may love. Ibang-iba ang Pilipinas in other. Oo nga, nakakainis, Nakakainis. Nakakainis. Mokoron death. Itayo ang inang bayan para mula ang mga cursed. Okay, Marco, hi, my love. Baha lang dito, madali lang yan dito sa Masolbian. Oo, actually madali. Basta ma-appreciate mo yung anong problema. Madali.
Janet Roche, panahon siguro na baguhin na system ng government natin, Sir Dado, lalo ng pagpili ng kandidato sa eleksyon. Dapat may high standard na pagpili dito sa Singapore, may screening sa background ng kandidato before. Yeah. Supposed to be yung since binago ko na yung declaration number 13, 13, we are receding all these laws about na rebellion na yan. Tanggalin na natin para ayusin na natin yan. Tanggalin na natin yan. Hindi kinakailangan ng mga batas na yan kung matino ang gobyerno. Kaya nandiyan yung mga batas na yan dahil sa carry over ng colonial period, So, correctin na natin. And then, probably yung 13, yung 14, ang isunod natin yung yung COMELEC. Yan, yung COMELEC. Gawa tayo ng political academy na lahat ng gusto nang pumasok, part ng reboot ng COMELEC, yung lahat ng gustong pumasok. Explain ko lang yan sa future na vlog. So, yun na yung 14. Declaration number 14. Such that mahanda natin yung COMELEC sa sa 2020. Manual counting tayo sa ilalim. Tapos na sa task transmission na. At least may record na tong Gusto ko rin yan buksan yung yung balota kung hindi pa sira. Tong 2025, gusto kong pabuksan lahat yan. Gusto kong lumabas yung totoong nanalo ng 2025. Bitayin ko lahat yung mga tarantadong yan na bakit na-declare yung 12 senator na hindi tama. Tapos tigil na yung mga renta-renta ng mga puta, ng mga ilang milyon yon, daang milyon. Renta para lang storage, lintik na yan. Tatapon tayo ng pera. Mag-manual na lang tayo pagka ganyan. Kaya laki ng binabayad natin, dadayain din magano na lang tayo. Doon tayo sa dati. Flashlight, kandila, ganun-ganun ba. Mga style bulok dati. Patayin yung tarantado dyan, mandadaya. Right on the spot. Pagka-election kunyari, people are authorized to shoot anyone na yung kundi kaya kung sino yung mga accredited na mga deputized ba na AFP, PNP to shoot on the spot na yung mga nandadaya. Ang hirap kasi we have a culture of corruption. That's why yun dapat i-correct. Para kahit anong ganda na sistema isipin ninyo, basta yun pa rin yung kultura natin. Ang culture of corruption. Wala That's why ang problema, manifestation lang ang korupsyon na may problema. Manifestation yung mga nangyayari, mga bahabaan na yan, unpreparedness. Manifestation yan. Ang talagang problema is yung kultura natin. Yung production line natin ng mga Pilipino. Excuse me. Daming utak nun. Thank you. So, okay. Tuloy. Jen Garcia, magandang gabi. Sir Dado, thank you, my love. Hi, Jeneline ano ito? Ramkran. Good evening po, sir. Accidental Vlogger said, hi. My love, lindol nga, madali din nila naayos agad dito sa daming building na sira at least mapatayo agad ang walang problema. Oo nga kaya nga Peter Aludino, Escudero, may bahay dito sa Paris. Ang galing Sanay na kinuha yung mga pera. Sir, Gwapo ka ngayon. Love you, God. Love you too. Nuto nyo ako Nuto nyo ako. Akala, sabay ayos ng buhok Na-conscious Okay. Thank you, my love. Banateros TV. Good evening, Kap Dado. Magandang gabi, Banateros TV. Kayo ba yan?
Banateros, malapit na ang endgame ni Bangag. Oo nga hindi na tatagal. May alam kayo, hindi ko alam. Tapusin na natin ito. Ako gusto ko nang tapusin. McHeaven said, ang problema na Banateros TV, ang problema is yung AFP tsaka PNP. Peaceful rally, peaceful rally. Kahit maglabas ka ng 2 milyon na tao, ano ang gagawin? Magmarcha yung mga tao, punta Malacanang, boot him out. And then, nandun yung AFP-PNP. Hanggang sa nandyan yung AFP-PNP na nakasampatong Marcos, na House of Marcos. Wala That's why, yung way ko is to convert the AFP and PNP. Na hindi ako naghihintay sa outcome ng AFP at PNP, whether they will join you or not. Rather than leading the people into a confrontation na magmamarcha yung tao, ang daming nakaharang do sa sa Menjola, and then gwardyado yung Malacanang, and then they can bring in a few more soldiers, no? Ang sa akin, ang way talaga is make them choose. Saan ba kayo? Sa tao o sa mga magnanakaw? Kung sa tao, okay, ito yung plug, ito yung yung ribbon, isuot nyo na. May baong kami. And then be with the people. Parang sinundo nyo lang. Ngayon, yung mga tatayo doon, makuha kayo sa tingin, makuha kayo sa putangin na nyo, makuha kayo sa tingin, ha? Pagka nandun kayo, tatayo kayo doon, be sure ready kayo na at your own risk of life, gano'n mangyayari. Hindi, napag-utusan na. Tarantado kayo, ba't kayo sumusunod sa utos na mali? Kita nyo na nga ang gagalit ng yung tao Gusto nang tapusin ng tao. Tapos haharang kayo. Bakit? Para protektahan yung mga magnanakaw. Para protektahan yung mga gago. Hindi, mali. That's why, people of the Philippines, ang sa akin, the right thing is, give them a choice. 5 minutes, mag-desisyon kayo. Sino man sa inyo lahat dito, you make a choice. Isa yon, isang way. Let them choose. Ngayon, kung wala na talagang sasama sa taong bayan, right, I will announce, the sovereign Filipino people is disbanding the AFP and the PNP. We are disbanding them by our sovereign will, our sovereign right. Tayo nagpapasweldo It is our well within the sovereign will of the Filipino people na, ano ba sabi nila? We will support and defend the Constitution. We will uphold the Constitution. We will defend the Filipino people. Ano ginagawa nila ngayon? Tayo, magalit tayo. Pagka walang kakampi sa taong bayan, simple. Ang solusyon ko, disband, everyone. Gawa tayo ng bago. Ganun kasimple. Wala pakialam na kung ano sasabihin ng mga magagaling dyan na didisband mo, paano ngayon yan, papasok ang China. Hindi makikialaman China. Tangina niyan, hindi makikialaman China. Wala makikialam ibang bansa. Wala makialam. Masyado kayong mga natatakot sa mga Huwag sila makialam kasi ang pakialam natin, yung ayusin natin yung bansa natin. Hindi natin kailangan ng Armed Forces at PNP na ganyan. Bayaran na gago. They have to decide right away. Kung hindi, wala sila. Ayoko nung magtutuloy tayo ng pasweldo tayo, tapos nun please tayo ng please naman, sali kayo sa amin, please naman. Tapos asahan ninyo. Ganyan ba yung klaseng armed forces ang asahan natin pagka nagkagera, didepensan tayo? Sarili lang nila, iniisip nila Kasi pagka di sila pumampi sa taong bayan, wala yung people power, doon pa rin sila kay Marcos. Sweldo pa rin sila na sweldo. Taxes natin. Yeah, we have to decide. We have to make them decide. Ganun yun sa akin. Okay. Banateros correct. Tsaka kunyari nga, banata ni Marcos ng martial law. Putang ina niya, martial law, gago ka. Makakita kayo ng martial law ng taong bayan. I am not kidding. I'm not joking. We, the sovereign Filipino people, we are going to effect a people's martial law. And first time in history,
And you will see the wrath of the Filipino people. Mga gago kayo. John Gonzales, hi. Banateros TV, nakakamura. O nga, kaya kanina pa bagsik din. It's high time na hinog na. We can't wait for 2028. Banateros TV, kasama doon na ang peace rally ng INC. Ganon? Kwento ka. Abolish Congress. My love, good evening sa SFGF. God bless po sa lahat. Hans Franzen, malas, BBM, no preparedness sa flood. Kawawa mga taga Cebu. O nga eh. Hans Franzen, rubber boat, 0. Walang rubber boat ngayon. Ramonito, ang problema yung Amerikano eh. Yun ang premise nila na magkaroon ng bases. Yun ang tutulong sa disaster. Ramonito Bilan, hi. Ronaldo Del Monte, good evening Sir Dado. Arsenio Bayuga, dapat sana yung firing squad. Janet Roche, talaga mga biktima na sa kuna ngayon sa panahon ni BBM 0 preparedness ni hindi makarescue mga natrap sa baha. Gemma Conde watching from North Cotabato, kamusta kayo dyan? Resh 7, Duterte forever, my love. Tama ka sir, kinasuhan ka nga na mali yata. Namatay sa lahat ng kurakot. Rex 7. Okay, Loretta Cabanayan, hi. Arsenio Bayuga, patayin lahat ng kurakot. Yeah, I like that. Coco Owi Galicia, hi. Gina Aguirre, thank you. Heart. Tessie Sukog, thank you. My love, hindi na good afternoon ngayon, gabi na sa Japanese comment. Okay, Tessie Kasuko, good evening Kapdado. Okay, Dong De, antindi ng basa si Wongay at Leyte. O nga daw, pati sa Leyte, kanina grabe. Janet Roche, dito sa Singapore, halos walang kurap na nakupo sa gobyerno kasi may screening ang background ng ang system na pagtanggap nila ng mga apply bilang kandidato sa eleksyon. If merong issue, family sa pera or cheating, di tanggap. Kaya nga we can pattern everything, what is good in every country. Benchmark lang tayo, then we will know, di ba? We will know. Laki, taba, no? Ani Peralta, sir, nakakapagod na itong mga style ng gobyernong ito. Dongde, hindi pa nadala ang mga tao tama sa kakikilos ng mga taong bayan pag may mangyari tama ka, Sir Dado. Janet Roche, ano daw yon, Ani Peralta. My love, hindi ko is good afternoon. Okay, ganun yung gabi na ngayon, dapat konbawa. Michael Braganza, kawawa talaga ang Cebu ngayon. Marinig mo yung sigawan ng tulong, padala kayo ng floating craft, saka sakit sa puso kasi alam mo na dahil sa kurakot na politicians, naging kawawa ang Pilipino. Our country, grabe, sabi ni my love. Josefa Menoro, good evening, Sir Dado. Mabuhay po kayo. Thank you. God save the Philippines. God bless. God save everyone. MERS, pasasalamat para sa INC to lead 3 days rally November 16, 17, 18. 16, 17, 18. Sunday to Tuesday. Panoorin natin kung ano mangyari doon. Sana marami pang sasali. Michael Braganza, nakakagalit na talaga ako, kinikimkim ko na lang, pero November 30 is sasama talaga ako kahit ayaw ng asawa ko. Magsama kayong dalawa, ayaw niya na mamatay ako. Hindi naman kayo mamamatay. Walang mamamatay. Sila mamamatay. We're going to invoke God's protection. Walang mamatay sa atin. Arsenio Bayuga. Kita niyo nga yun sa Israel. Napaka-imposible talaga yun, di ba?
nakulong sila, Red Sea, sa likod nila, sa harapan nila, then sa likod nila nandun yung mga Egyptian army. Wala. Tapos stolen langit, nagkaroon ng ng rain of fire, di ba? Wall, pillar of fire. Tapos doon, binuka yung Red Sea. That perfect timing, no? Whether nandun yung divine wisdom, divine power, nandun yung timing eh. If the scientific community will explain it na parang sumabog yung Mount Etna na nagkaroon ng tidal wave, tsunami, somewhere part of the world na pinull out yung tubig, so nag-depart yung Red Sea, kaya natuyo, kasi hinatak eh. And nag-form ng tsunami na it will hit somewhere. So yun explanation ng whether kung ano man yun, ang punto doon, in that right, kahit yung ganun yung scientific explanation, the more kang mahahanga sa langit, palagi na granting na kunyari, sumabog yung Mount Etna, which will explain yung namatay yung mga firstborn, kasi yung firstborn nasa ilalim, lower banks, doon natutulog. Sa ibabaw yung mga otherborn, second, thirdborn. Firstborn lagi sa ibaba, malapit sa lupa. Yun yung privilege ng isang firstborn. Mamamatay daw yung mga firstborn. Tapos noon, sumabog yung sulfuric gas, nag-creep, tapos noon, boom, inabot yung ilalim, patay ang firstborn. Pero yung mga second and thirdborn, hindi patay. Again, whether it is true or not, scientifically, namatay ang firstborn. At nasabi na mamamatay ang firstborn. Kung ayaw mong mamatay yung lagay ka ng X na pula. But how will heaven know that may mangyayaring gano'n, mamamatay lahat ng firstborn? Kung hindi nila alam, all-knowing, na merong mangyayaring sasabog na bulkan. The same volcano connected dito sa mapupul yung Red Sea, to part the Red Sea, na tamang timing again, dadaan yung Israel. Na pagkatapos doon, umano na yung tidal wave, sumara na. Tamang-tama yung timing, naka-clear na yung mga Israelites. Again, kita niyo yung perfect timing ng langit. Alam niya na yung timing ng pagbukas ng Red Sea. And ginawa ni Moses, ginanon lang. Whether or not there was that scientific explanation na nagkaroon ng tidal wave, or out of sheer power, divine power, ginamit yung stuff, tinransmit yung power, dinownload, etc. Boom! Parang Tesla. Boom! Ayan na, naghiwalay yung Red Sea. He is that powerful. Whether the scientific explanation o kaya yung talagang raw power na ininvoke nila Moses, nagpart yung Red Sea at the right perfect time. So tayo, kunyari sa November 30, gusto niyong tapusin yan, all we have to do is invoke God's power. As tayo, as one, let's invoke it. I will invoke it so that matapos na itong kahibangan na ito. And we will see kung sino ang kakampi, ang langit. Is it Bongbong Marcos o tayong taong bayan? We will invoke God's protection, God's mercy, and the blessing of a new country. The blessing of a new leadership. Kayong may mga balak na hindi tama, doon kayo sa Malacanang. You defend Malacanang. You defend Malacanang. Because God will finish you off. Sabi ko sa inyo, wala kayong takot sa langit, good luck sa inyo. Okay, Mars. Grabe ang sitwasyon sa Cebu. Nga, kawawa masyado. Pati defensor. Sorry Hindi kasi nasunod yung urban planning blueprint na pinaliwanag na kailangan
ng urban centers tulad ng Metro Manila ni Mr. Jun Palafox noong dekada 70 pa. Kaya nga kasi pera-pera, kurap nalalagyan